Patay na music. Thank you sa inyo lahat pagdalo sa aming press conference and ayun, hinihingi namin yung tulong ninyo para suportahan ang Zelda Press. Maraming salamat po. Thank you, Direk. Now, JM de Guzman, would you like to go next, please? Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat po sa inyong oras. At sana po matulungan niyo kung may bahagi ang aming munting pelikulang Zelda Press. Salamat po na marami. Thank you, JM. And now let's have Miss Carla Avellana. Hello, good evening everyone. All our beloved friends from the press. Magandang gabi po sa inyong lahat and thank you for your time. Thank you po for being here tonight. Of course, we are hoping na manood po kayo ng Zelda Press at makuha po namin ang inyong support sa pag-promote po ng aming pelikula. Thank you so much, Miss Carla. Lastly, we have Mr. Cesar Montano. Good evening, magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you for coming out tonight. Please support and help us promote this film, Zelda Press. All right, there we go. Thank you for those warm welcome messages. And now we'll start with the official press conference. All right, to help us facilitate this part, ladies and gents, let's welcome Mr. Mel Navarro. Hi, Sir Mel. Take it away. Bakit mas malakas yung palakpak mo sa kanya? Napaka-forma. Hello everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you for coming as usual sa ating invitation. Go ahead. Go, Jojo. Congrats in advance po sa movie. To the cast po. Tell us about the characters you play, saan siya nanggagaling, at paano kayo nakaka-relate or hindi nakaka-relate sa kanya. Maybe we can start with JM. Hello, I played the role of Julius. Isa po siya messenger sa isang law firm. Kapatid din po ni Kuya Buboy. Pero magkaiba kami ng nanay. Ayun po, na-akusahan siya na mali sa eventually dun sa story. Na-akusahan siya na mali at nakulong. Nakita niya nakilala niya yung mga tao sa loob ng kulungan at na-inlove siya dun sa ugali at pagkatao ng mga tao doon, kaya pinanindigan niya na paglabas niya, tulungan niya itong mga tao. Paano ka nakaka-relate? Paano ako nakarelate? Siguro may nangyari rin sa past ko na nakulong ako sa isang controlled environment and hindi rin naging madali yun sa buhay ko. Like Julius, yun din yung nangyari sa kanya. Good evening po ulit. Sa pelikulang Zelda Press, I play the role of Attorney Aika, isang baguhang abogado. Katrabaho ko po si Julius sa isang law firm. And magiging, hindi lang malapit na kaibigan, pero isa na rin sa mga talagang instrumento, tutulong kay Julius at sa iba pang mga kasamahan po niya, naging kaibigan po niya sa kulungan, yung tinatawag pong Tropang Tolonges. Parang nakapag-form po sila ng group doon. So, isa si Attorney Aika, the role I play, natutulong po sa kanila para makamit ang justisya. So, siya ang magre-represent po dun sa aside from Julius, dun po sa Tropang Tolonges. So, we'll see po kung gaano kagaling si Attorney Aika. So, yun. As part of the friendship, magkakaroon din ng parang love interest na angle po between Attorney Aika and Julius. So, tingnan din natin kung saan din po mapupunta yung kanilang kwento. Paano po nakarelate? Paano po nakarelate? Siguro, of course, hindi naman po kailangan maging abogado para makarelate po sa role ng isang abogado. Pero siguro, in terms of kung paano po ako nakarelate is, siguro, kung ano po yung right natin, syempre nakaka-relate po ako na yun po yung ating ipagsisigawan. Kung ano po yung tama, kung ano po yung legal, kung ano po yung nararapat, doon po ako nakarelate. Yung talagang there's always that need or that yearning to seek justice. Lahat po yan sa atin, meron po yan. Kasi ayaw po natin na naluloko po tayo
or napagsasamantalahan. Pero po yung karapatan natin din yung gustong ipaglaban po. So definitely relate po doon sa quest na yun, dun sa talagang anong tawag dyan, yung lakas ng loob para talaga ipagtanggol ko ano po yung tama. So, aside from that, yun yung pinaka-relatable po talaga. I played the role of Lando, the half-brother of JM. And ako, ang business ko lang dito po is buy and sell ng kotse. So, absorbed with myself. So, wala talaga kaming consistent or constant communication. At malaki ang, parang I feel guilty about wala akong masyadong time para makapag-bond sa aking kapatid until nangyari sa kanya ngayon. And I try to go out of my way to help my half-brother, si JM. So yun, how do I relate to the role? May mga well, my father was a lawyer, so I deal with mga cases na ganyan palagi ko napapakinggan, and every day in and out of the office ng father ko, napapakinggan ko so paano yung kasi he was imprisoned wrongly, he was accused yung allegation sa kanya mali, but of course you have to you need adequate proof to substantiate the allegations. So yun ang hinanap, kailangan matulungan ko to. So naniniwala ako sa kanya na siya ay tawag dito, not guilty do sa allegation sa kanya. So I believe, I trust in my brother. So tinanong ako siya. Yun lang. Sana naintindihan niyo naman. Okay. Paling tanong ko po para kay Direk. Direk, kailan niyo to ginawa at saka anong nangyayari sa buhay niyo noon or sa lipunan nung time na yon? At inasahan niyo ba or naisip na by the time ipalabas to, napaka-timely na nung mensahe ng movie? Alam mo, kanina pinag-uusapan namin sa kwarto, no? Na nagkataon lang na very timely na ganyan yung sitwasyon ng bansa natin ngayon na nagsisik tayo ng justice sa iba't ibang bagay. Pero nung ginagawa namin to, it's purely gumagawa lang kami ng pelikula na may mensahe kaming gustong ibigay sa publiko. And wala namang sitwasyon na pinagbasihan that time. So, nagkataon lang po. Nagkataon lang. Salamat po. Thank you. Together, the three of you, JM, Carla, and Buboy. So, kamusta ang pakikipagtrabaho sa isa't isa for the first time? On the set, may nakilala ba kayo sa isa't isa? Bitin nga ako eh. I'm looking forward na sana makatrabaho pa ulit sila. I mean, I feel so honored makatrabaho. These are incredible actors. Itong mga kasama ko. Magagaling. Sana sabi ko na makatrabaho ko pa ulit sila in the near future. Ibang pelikula, ibang kwento. Zelda 4 naman. For a change. Yeah, Carla, coming from this. Yes, it's such an honor. Hindi lang po yung kaming tatlo but collectively, ang ganda po ng casting Kasi talagang handpick ko na ang vast. May taga-teatro, may taga-ABS-CBN, TV5, GMA. Ang ganda po, ang ganda. Ang ganda po ng ensemble niya. And tama po si Sir Cesar, bitin po yung experience. Of course, hindi naman po lahat kami talaga nagsama-sama sa mga eksena. Given ako po, syempre more of yung sa role ni Julius, played by JM po yung aking mga nakasama sa eksena. Pero ang ganda po nung maganda po yung kanya-kanyang personality, kanya-kanyang characters, and nag-enjoy po kami ng gusto. So honestly, tama po si Sir Cesar na it's such an honor, a privilege po, and hopefully makawork ko po sila ulit kasi bihira lang po yung ganitong opportunity na nagsasama-sama po kami, iba-iba pong background, mga ganun.
mapapanood. So masaya po. Si JM, di ka ba parang na-intimidate? Kasi award-winning actor, legendary. And then, marami siya ng na-eksena mo. Sobra po akong kinilig nung nakita ko si Kuya Buboy. Talagang idol ko po talaga si Kuya Buboy. And kay Miss Carla na starstruck ako nung ako siya nakita. Medyo nahirapan din ako ng slide. Pero sobrang blessed ko talaga na maging part nitong movie. Ayun, working again with LGB. And working with Kuya Buboy and Carla. Sobrang blessed talaga. Sobrang dami ko natutunan yung work ethic nila. Sobrang professional. Yun po. Direk, paano po yung casting na buo? Kasi sa support mo, yun Perla Bautista, Victor Neri, Aaron Villaflor. Paano po nabuo yung cast? Yung sinabi nga ni Carla, handpick ng buong cast ng Zelda 3. Talagang pinag-isipan namin kung sino yung sakto, yung bagay. And then, may mga trivia dyan, like kunyari si Victor Neri. Si Victor Neri kasi nung bumalik yan sa akin din, sa akin yung unang pelikula niya nung bumalik siya. 2009. Pag-bumalik pelikula. And then, nakita ko yung relasyon na Victor Neri and kay Cesar sa Utol. So sabi ko, kailangan ma-i-cast natin si kailangan ma-i-cast natin si Victor. So, ayun, handpick talaga yung bawat isa. Sila Aaron, sila Jeff Tam, sila Tanjo, sila Perla Bautista, sila Johnny Revilla na lagi kong kasama. Mickey Ferriols na kasama natin din sa Viva. Maraming pelikula rin kami pinagsamahan ni Mickey. So, karamihan sa kanila, one way or another, nakatrabaho ko na rin. Ang first time talaga lang sa akin na makatrabaho is Carla. Si Cesar naman, musical kami na pinagkasama nito. So, iba naman to pelikula. So, first time ko rin kay Cesar sa pelikula. So, ayun. Thank you, Direk. We have set of questions from Romel Gonzalez. Ayun. Hi Carla, nice seeing you again. My first question for you is, una mo tong Sinag Maynila, how do you feel? And of course, may awards night, may Best Actress category. What can you say about that base sa husay na ginawa mo dito sa pelikula? Wow, grabe naman po. Thank you. Actually, very surprising po nung nalaman kong parte po siya, isa siyang feature film ng Sinag Maynila. Sabi ko, wow, what an honor. Parang ngayon lang po actually ako nagkaroon ng pelikula na naging parte ng Sinag Maynila. First time po na maging parte nitong na to. Kaya milestone po siya sa akin. That alone is an award already. Hindi nga po ako gaano familiar sa awards night eh. Hindi ko po siya masyado iniisip. Talagang focus po sa pag-promote, dun sa mga magiging screening schedules namin, mga cinemas, kung saan po kami lalabas. So yung awards night, hindi ko po gaano masyado iniisip yun. Pero of course, wala naman po akong expectations. I'm hoping for the best for Zelda 3. Pero sana, mas dun po ako sa mapanood po talaga siya. Than, earn po kami ng awards or a whole recognition or anything. So, mas dun po ako sa focus na ma-promote po namin ng gusto at mapanood po talaga siya. And my second question is, since your movie is about truth, justice, injustices na nangyayari nga sa ngayon, at ikaw Carla, because of your pagiging vocal sa mga makabuluhan mong advokasya, tinagurian kang patron saint of the concerned citizens. Anong masasabi mo tungkol doon, Carla? Blessing po ito. Parang sabi ko, it's meant to be. Tama po relating to the question earlier na nagkataon po. Nasa panahon ngayon na lalabas po itong Zelda 3. Very timely po siya. So all the more, I'm hoping na maging, in a way, parang ma-encourage po namin yung viewers, mga manunod ng pelikula na piliin po ang Zelda 3. Hindi lang po dahil timely siya, pero honestly, injustice happens every day. Kahit naman sabihin po natin walang nangyayari ngayon sa bansa natin, applicable naman po siya, relatable naman po siya anytime. It happens every day, ang injustice po. At dapat every day po natin pinaglalaban kung ano po yung tama. Comment mo dun sa title mo, Carla. Patron Saint of Concerned Citizens. Hindi ko po alam saan nanggaling yan, pero nababasa ko nga po yung Patron Saint of Concerned Citizens. Basta ako, ang lagi ko lang po sinasabi is, of course,
Ako naman po ipaglalaban ko kung ano yung tama. Kung merong injustice man or makatuluhan na dapat pong ipaglaban, ipagtanggol, gagamitin ko po yung aking boses talaga tsaka pangalan. May opportunity po akong ganun na pinakikinggan po ako. So I try my best na gamitin po ito sa tama at ipaglaban ko ano po yung nararapat ko. Ayun. And for my last question, nabanggit mo nga kanina may love angle kayo dito ni JM. Yes. Sa tunay na buhay, Carla, gaano ka kasaya ngayon? Ay, masaya. I'm happy where I am now. Ang dami na pong nangyari actually in the past few years Parang blessing over blessing over blessing. Mas nakapag-focus po sa family. I moved into my dream house. Dire-diretso naman po thankfully ang mga projects, both on TV tsaka sa pelikula din po. Dumadami po ang aking mga alagang aso. So, ang dami pong ang dami pong blessings. Hindi naman din po ibig sabihin na walang mga pagsubok, walang problems, meron pa rin po. Pero masayang-masaya. Kumbaga, kung titingnan ko po yung mga nangyari sa akin in the past, parang masaya po ako at grateful kung nasan po ako ngayon. Kung gaano ako kasaya at peace, yung mga ganung bagay. Tsaka po fulfilled. Ang puso mo, kumusta? Anong Okay kulay naman. ang puso mo ngayon? Okay naman po siya. Okay naman po. Buhay pa rin naman po yung aking puso. Okay naman po siya. Masaya po ang aking puso. Maraming dahilan para maging masaya po yung puso. Ayun, thank you, Carla. Congratulations sa film.